na magtatanggol sa mga rights ng mga Pilipino. I-welcome po natin ang ating mahal, ang spokes ng bayan, Attorney Kyle Roque! Unang-una po, isang mainit na pagbati galing kay Presidente Rodrigo Roa Duterte! Kayo po ang nagbibigay lakas loob, tibay ng loob kay Presidente Duterte. Ang sabi niya sa pagmamahal na nakita ko sa mga Pilipino sa Europe, kahit buong buhay ko, dito na ako sa Europe dahil mahal na mahal ako. Nagbibigay, patuloy po ako sa kanyang anak na inaasahan natin, makakapiling din natin ngayon. Pilit na pinagbabagsak, pilit binabato ng putik, pero number 1 pa rin! Hindi kami bayad. Pagpumingin po ninyo, dahil mula nang dumating siya sa Europa, nung makalawa, kagabi lang po siya nakatulog, 48 hours na wala pong tulog. Pero mabuting balita po, matapos ang 2 araw, pinakita rin sa kanya ang kanyang ama, President Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Ang tanong ko, bakit napakatagal na pinagsama ang mag-ama? Sino ang natatakot? At ayaw magkita ang mag-amang Duterte? Ang natatakot! Si Bangon! Si Bangon! Sino? Mga Europeans, listen to my countrymen. Who is afraid to see a reunion between father and daughter Duterte? Bakit? Sa tingin niyo ba alam ng Europeans ang bangag? High! Very high! High! Very high! 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 Very high! Stone! Stone! Kaya nyo yan, kaya nyo. Kaya mahina sa inyo. Stone! 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 Okay, pero alam ko ang Oy, naisod. alam ko ang French. Sino mga taga-France? Best friend! Alam ko ang French ng banag. Ano? Full Veronic. Full Veronic! Alam niyo po, nung kinidnap nila ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang pinakamalungkot, hindi dayuhan ng nangidnap kundi kapwa Pilipino. Kakahiya! Noong panahon po ng pangalawang pandaigdigang digmaan, may mga ganyang din Pilipino na nagtaksil sa kapwa Pilipino. Anong tawag natin doon? Tawag natin doon sa mga nakipagsapwatan sa hapon. Ang babata nyo, hindi ko alam ang tawag din sa kanila. Ma'am, 18 years old ka na, no? 15. Anong tawag? Budas para basta. Palibasa mga Gen X kayo, hindi nyo na naalala ang ibig sabihin ng makapili. Anong tawag sa mga nagsapwatan
para dalhin sa kulungan sa ibang bayan ang ating pinakamamahal na presidente? Makapili! 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 Alam niyo mga kaibigan, matagal na nilang paratang na killer daw ang Presidente Duterte. Criminal daw siya. Sila ang kriminal! Ang tanong ko, kung siya'y kriminal, bakit siya ang pinakamamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas? Duterte! 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 Pero alam niyo po, kung ang ibang tao ay pagsasamantalahan ng galit ng sambayanan sa nangyari sa ating mahal na presidente, iba po ang salita ng ating mahal na PRRD. Shout out kay Lynn Labinao. Anong sabi niya? Teng, Luther Teng. Mahinahon lang kayo. Shout out kay Teng. Meron din silang darating Shout out na kay panahon. Nagpapapicture na naman Ang sila. importante, kayo po dito sa Europa, kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Gaya niyo po, natira ko po dito sa Europa ng halos 2 taon nung ako po ay nag-aaral sa London. Nasaan ang mga kababayan ko sa London? Nasaan? Ako po ay nakatira sa Rotherhithe, sa Silver Walk. Very simple. Bakit ko sinasabi na kayong tunay na susi ng pagbabago sa Pilipinas? Kung yung mga unang panahon, sila Rizal at ibang mga bayani natin nanirahan sa Espanya at nagpadala ng mga ideya tungkol sa demokrasya, kayo namang mga taga-Europa, kayong magpapadala ng mensahe ng gobyerno para sa mga mamamayan. Nung tayo po ay napagbigyan na manilbihan sa Kongreso, kinopya ko ang batas na Inglaterra na nagsasabi Ate, mamaya na po sana meron po kami picture ang Universal Healthcare Law. Ang sabi ng Finance Department, napakamahal yan, hindi natin kaya yan. Anong sinabi ko kay Presidente Rodrigo Roa Duterte? Mayor, para lang po ito yung ginawa ninyo sa Davao. Nagbigay kayo ng libreng gamot at libreng pagamot. At ang sabi niya, totoo yan. Kung nagawa namin sa Davao, dapat magawa sa buong Pilipinas. Siya po ang susi sa Universal Healthcare sa Pilipinas. Ang tanong ko, ang susi sa libreng pagamot at libreng gamot, yan ba ay mamamatay tao? Hindi lang po yan ang aking hiningi sa kanya na suportahan. Ang sabi ko rin po, ngayon, panahon na lahat ng ating mga pamantasan at kolehiyo sa pag-aari ng gobyerno, dapat wala nang babayarang tuition ng mga estudyante dahil sa Europa. At least yung panahon ko, matagal na. Wala halos binabayad ang mga estudyante sa mga pamantasan. Ang sabi niya, tama yan dahil tayo namumuhunan sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon ng libreng tuition sa state universities and colleges. Ang tanong ko, gawain ba yan ng mamamatay tao? Hindi lang po yan. Ang sabi ko, Mayor, kaya po mahalang pilihin. Wala po tayong natural. May linya. May na linya. ilog. Linya na nga. Linya na Kung bakit mataas ang ani ng Thailand, Vietnam at Cambodia. Ate, Kaya po, bigyan natin ng libreng irigasyon ang mga maliliit na magsasaka. Ang sabi niya,
Agree ako sa iyo. Kahit anong sabihin ng Finance Department, pipirmahan ko yan bilang batas at nagkaroon ng libreng irigasyon para sa mga maliit na magsasaka. Yan ba ang gawain ng mamamatay tao? Alam niyo po, nung una, dahil ako'y taga-UP, talaga naman pong duog-dugong aktivista. Narinig ko po yung sinasabi nila na mamamatay tao daw si Presidente Duterte. Kaya nga po ako'y nasa Kongreso at ako ay inumitan niya para maging nakapagsalita. Ang sabi ko, bakit ako? Alam niyo, taga-UP ako. Pero nais kong makilala siya at nagkaroon kami ng one-on-one meeting. Ang sabi ko, Mayor, meron pong alternatibo sa drug war dahil matagal na po sa tulong ng Switzerland, may sinimulan kami. Ang tawag Onesimo Therapeutic Center na ito po ay nakabase sa pananampalatayang Kristiyano. Ano yung white sila Alam mo parang sabi ni hot bag? Presidente, Yes. I agree with you. Salamat ha. Ang nanay ko rin naniniwala, hindi po pwedeng magkaroon ng bagong buhay ang mga nalulong sa pinagbabawal ng droga kung wala ang pananampalataya. Yan ba ang mamamatay tao? Kaya nga po, ilang linggo matapos yung one-on-one meeting na kinakailangan po balikan natin itong mga ito dahil kinakailangan nating panindigan na hindi mamamatay tao ang nagbigay libreng paggamot, libreng gamot, libreng irigasyon at bagong buhay sa mga nalulong na pinagbabawal na droga. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Lalo na hindi kami Ngayon, bayad! ang sinasabi ng Marcos administration, wala raw pagkakamali sa pagsuko nila kay Presidente Duterte sa mga dayuhan. Tama ba yan? Bakit kinakailangang mga dayuhan ang maghusga sa isang Pilipino sa krimen na nangyari sa Pilipinas? Ang sabi nga ni Presidente nung siya'y hinuhuli, mas ninanais kong mamatay kesa husgahan ng mga dayuhan. Kaya nga po importante, ipatuloy natin ang pagkita ng suporta kay Presidente Duterte dahil alam nyo na ang sala-ubi niya sa kulungan sa Netherlands. Pinakamalungkot sa kanya na nalabag ang soberenya ng bansang Pilipino dahil ngayon mga dayuhan ang maghuhusga sa krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Marcos, resign! Ang tanong, papayag ba tayong mga Pilipino? Ate, Hindi ko po Menchi. sabihin kung ano ang nasa plano naming mga abogado na didepensahan sa ang ating presidente. Pero ako po, ang pangako ko, hindi ako aalis ng Netherlands na hindi kasama si Presidente. Ihanda nyo lang po ang mga bigas ninyo, mga tuyo, mga adobo, dahil ako May po wire ka? ay matapang. Wire. At ang paborito po ng presidente natin, Paksiw! Hindi lang po paksiw. Tuyo! Hindi lang po yan. Pakita ng pako. Munggo! At siyempre meron pa yung Ilocano dish, pakbel! Darating po ang araw, luluturin natin ang kulungan ng paksiw na isda. Ano? Darating ang araw, lahat ng mga dogs sasabihin, I want paksiw. Darating ang araw,
babaguhin ang pangalan ng dahig to Duterte. Duterte! 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 Mga kaibigan, kailangan ko po ng tulong ninyo. Dahil ang sabi nila, kakasuhan daw nila ako ng walang bill para makancel ang passport ko nang ako ay hindi makatayo bilang abogado ng ating presidente. Tama ba yan? Hindi! Kukup-kupin niyo ba ako? Aampunin niyo ba ako? Ang hindi alam na mga bangag dito sa Europe, bayo wala ang kapangyarihan mo. Dito sa dahig, ito ang sentro ng karapatang pantao. Net-net mo, hindi mo mo makukuha dito. Pero matagalang laban ito, mga kapatid. Handa ba kayo sa pagsubok na ito? Maninindigan ba kayo? Ang sigaw, sino ang pinakamamahal na presidente? Duterte! 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 Sino ang susunod na presidente ng Pilipinas? Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! At dahil ako po'y paus na, nais ko ipakilala sa inyo ang vice-presidente Magandang hapon po sa inyong lahat. Si Atty. Roque, hindi po ako. Opo, ako po ay nandito para magpakita po ng suporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Katulad po ninyo. Alam naman niyo po siguro na ako din nung araw, nung 2016, umikot po ako dito sa Europa. At kinakampanya ko po si Mayor. Yung iba po dito, kasama ko na, katulad, si pare ko, Tol. Kasama ko po yun. Kapatid niya, si Jack. Si Jack and the Beanstalk. Si Pedro. Wala niyo si Pedro. Pedro Penduko. Katulad po ninyo, parehas tayo. Naintindihan ko kayo, mga abono nyo. Lahat kayo abono dito. Wala namang bayad. May bayad ba dito? Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Yun. Ayun. Yun ang pinaka pagkakaiba ninyo natin sa iba. Sa iba, hindi na ako magpapangalan. Pagkakaiba natin sa iba. Sapagkat tayo, sarili nating gastos. Lahat. Organic. Wala alisina, wala alisina. Meron pa bang tatalo kay Atty. Roque? Wanted ngayon. Dahil sa pagmamahal niya sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit natin? Mahal din namin yan. Mahal namin yan. Sabi sa Maynila, Senator Padilla, wanted yan. Bakit hindi mo hulihin? Total, mahilig ka naman sa, tinatawag nilang citizen's arrest. Nalala po ba niyo, yung taang natin si Krita. Wait. Gusto natin, Nakakapakan ata kapag yung ko wire na si Trillanes, nasira yung mic. Iba talaga ang kamandag nun, Akal na rin yun. Isipin ninyo, bakit ang isang Atty. Roque na dating
human rights, hanggang ngayon, human rights sabi nga, lawyer, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga tao. Kasama natin! Eh bakit nila pagbibintangan yung Pangulo natin na Bangag nga. Bangag kasi sa isip. sapagkat Wala sa ang wisyo. ating Pangulo ay lumaban sa mga dayuhan. Tatandaan natin yon. Ang ating Pangulo ay katulad nila Andres Bonifacio, nila Jose Rizal, nila Antonio Luna na tumindig laban sa dayuhan. Kaya kapag ka nakikita ninyo yung ating mahal na Pangulo na nakakulong, ikilulong ng dayuhan, nagdudugo ang puso natin lahat. Hindi dahil kay Mayor lang. Nagdudugo ang puso natin dahil nangyari sa isang Pilipino. Correct. Ang dati palang Pangulo, pwede nilang gawin yan. Eh paano pa kayo? Correct. Paano pa tayo? Tama. Isang pagkilos ito, mga mahal kong kababayan, na masasabi kong kayo ang mga bayani. Nung araw pa lang, paulit-ulit ko lang sinasabi yan. Ang pinapasok ng OFW, $35 billion a year yan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan. Bayan! Hindi Kami bayan! May Hindi kami bayan! May pera kami. Para bayan. May pira kami! May pera kami! May pera kami. May pera kami! Yun, mas maganda pakinggan nyo. May pera kami! Kaya sana mga kababayan, yung ating nararamdaman ngayon, dalhin natin sa eleksyon. Yes! 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 Kasi walang mangyayari sa atin kung puro tayo ingay, puro tayo reklamo. Pagdating ng eleksyon, walang nanalong PDP. Pero solid! Solid yun! Solid! Hindi kami bayan. Solid! Kami. Hindi kami bayan! Maraming pera kami! Hindi kami bayan! Maraming pera kami! Napakasarap pakinggan. May pera kami! Marami kami pera! Walang pera, ha? Tandaan ninyo, ang PDP laban ay ang partido ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Team Suka. At kung sa inyong talumpati, ang pinakiusap lahat sa inyo, ang pinakiusap niya, sana ay iboto po ninyo ang PDP laban. Bakit po na nasabi yun? Alam naman po ninyo Opo, dito na merong impeachment na nag-aantay sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. At yan ay si Inday Sara. At sa Senado po, hindi ko po kaya mag-isa yun. Correct. Hindi rin kaya, kasama ko lang si Bongo at si Bato. Takto lang kami. Landslide, PDP. Kaya kailangan po namin ang PDP laban slate. Balik na naman ang pag-usapan natin dito, Papa. Balik na naman. Kailangan po nito kami tulungan para kay Mayor, para kay Inday Sara. Ito po ang laban na pinakamatindi. Basta na galit. Shout out dyan kay Adam Baubog. Galit din kami! Kumana may istorya ko kung ba't. Okay. Galit si Kuya. Lalo na hanggang ko si Mom, lalo na ginagawa. Okay, okay. Yeah. Okay, Mom. Okay lang ko, konti na lang kasi
Nasabi na naman ng lahat. Yung secretary, yung ating Spokes. sabi sa Manila sa akin, bakit hindi ko daw hulihin si Harry? Ate. Ate. Ay, sorry, si Spokes. Alam mo, sagot ko. Tuwadcom yun! Tama na yung magaling magtalo. Oh, yes! Yung tinuturo mo yung kababayan mo, mahirap yun. Kapag ka nasa, lalo na, kapag nasa ibang bansa tayo, dapat ang magkakampi tayo. Sa Temenchi. Tayo mga Pilipino. Sa Temenchi. Kaya hindi mo kayang ikapagkalulo, Secretary Halulo. Tuwadcom! Kaya kailangan tulungan nyo si Atty. Roque dito kasi nagpunta ho yan dito para ipagtanggol ang ating Pangulo. Of course, sinabilahan na po. Wala hong dala yan. Wala na kaming choice. Wala hong talaga. Patatabain namin si Ang dala lang ho yan. I-Englishin ko na lang kasi pag sa Tagalog, pangit pakinggan. Ang dala lang niya, balls lang niya. Ang dala lang niya, tapang at malasakit lang. Kaya tulungan po natin siya. Kawawa itong nagmahal, nagmalasakit, at nagservisyo kay Pangulong Digong. Lahat naman tayo, naiintindihan natin yun. Lahat tayo, mukhang natuloy pa. Hindi ka rin to, hindi ka ba? Yun, wala bang mareklamo ako doon dahil ang bata yung ano. Ito na lang po, bilang panghuli. Kalma lang. Makabiglang Gusto ko Yes, po, Mayor Arlan, yes. sana, siguro naman napapanood Shoutout na Carmel Salazar dyan. kapag si tatay, Francisco Chong. nakikita natin sa TV, meron laging nag-aalaga sa kanya, di ba? Yes! Palakpakan po natin si Ma'am Jazz. Yes! Nagsidating ang kayo. Ito talaga yung idol, no? Pinapakita ninyo ang pagmamahal natin kay Digong. Yung pagmamahal natin kay Digong, hindi ibig sabihin natatapos yung kay Digong. Ibig sabihin sa bayan ang ating pagmamahal. Pagkakaroon natin na si Digong ay nagservisyo sa bayan. At lahat ginawa niya para sa bayan. Napanood niyo po ba yung speech niya sa Hong Kong? Yes! Ang sabi niya, kung yung mga Akala ko nagtiyak na kami na. Nagtalakbo ka mo dyan. Daming tumatawa. gusto ko lang Kaya nga malaman nagtakalak itong mo mga na tao sabi ito. ko. Lumapit ako sa Na ikaw. kung Baka ginawa ko marami man doon. yun, Daming tumatawa. ginawa ko yun para sa bayan. Sabi ko nga sa kanya, huwag kumalas. Para sa mga pamilya po nindo. Andi po ako. Duterte tayo! Duterte! Aray ko. Duterte! Sa katulog ko. Duterte! 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 Yan. Ngayon po, Nakakain na kayo ng kanin? nasabi ko rin gusto ko Mamaya daw sabihin. ay may pagkain yung SMNI. Bakis! Akala ko nagbaryo pa. Bakis! Hindi ako magamot. Tama ako si Digong. Pero bago po yan, gusto ko muna pong i-announce po sa inyo na iniimbitahan po kayo ng ating Vice Presidente sa March 23. Yes! Yes! Meron po siyang isinasagawa at siya po mismo, personal na nag-iimbita sa inyo. Suportahan po natin ang ating Vice President. Saan yan? Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Mahal na mahal po namin ngayon. Mahal na mahal po kayo ng ating Pangulong Rodrigo Roa. Duterte! Ate Jazz, Ma'am Jazz daw te. Mga kababayan, let's vote straight for sa Kinibe! Susuka, yes! Sa susunod na eleksyon, PDP! of course,